Mahigit 2 buwan nang nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa at hindi pumasok sa Senado, kaya binabalak na ng isang dating senador na magsampa ng ethics complaint laban sa mambabatas. Kung hindi pa rin kasi umano papasok si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado, balak na raw siyang sampahan ng ethics complaint ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Mahigit 2 buwan na kasing nagtatago si De La Rosa, bunsod ng umano'y warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC, kaugnay ng madugong war on drugs na kanyang pinamumunuan noong siya'y PNP chief pa sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Bagaman hindi pumapasok sa mga pagdinig at sesyon, pumipirma pa rin siya sa mga dokumento, gaya ng binansagang Minority Report ukol sa katiwalian sa flood control projects. Sabi ni Senate Ethics Committee Chairman na si Senator J.B. Ejercito, kung sakaling ang maghain si Trillanes, ipipila pa umano ito sa mga naunang ethics complaint na nakabinbin sa komite. Hindi pa rin aniya nabubuo ang ethics committee dahil nakabreak ang Senado. Kahapon naman, nagpost sa kanyang social media si De La Rosa para sa pagdiriwang sa kanyang ika-64 na kaarawan. Aniya, buhay at nasa maayos na kalagayan siya at naghihintay na makamit ang hustisya. Kung sakaling may mga kaso laban sa kaniya, maghihintay raw siya ng pagkakataon para harapin ang mga ito. Sa Facebook post ni De La Rosa, tila wala itong balak na magpahuli at magpaliti sa International Court dahil sa mistulang pagbaliwala raw ito sa pakikipaglaban ng mga bayani at sundalo para sa ating kalayaan. Tinanong rin ni De La Rosa ang mga kritiko na bakit atat silang isuko ang kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Dito tayo mga kababayan, kay Bato de la Rosa. Ano ba yung kay Bato? Mga kababayan, ganito po. Si Bato de la Rosa, mga kababayan, naglabas po ng official statement. Naglabas ng official statement si Bato ngayon, mga kababayan, na birthday niya kasi. Birthday kasi ni Bato. So ito po mga kababayan, yung official statement na inilabas ni Bato. Sabi ko nga, alam nyo sa totoo lang, kung meron mang pinakaduwag sa buong mundo, si Bato ang pinakaduwag talaga. Wala kang warrant. Wala namang aaresto sa'yo. Bakit ka magtatago? Birthday mo, tapos magtatago ka. Diba? Ito po, mga kababayan. Basahin po natin. Ito. Abante News Online ha. Galing sa Abante News Online yan. Naglabas ng statement si Bato ngayon, mga kababayan, na napakahabang litanya. Siguro, sa loob to ng 2 buwan na hindi siya nagpapakita Kaya, ganun kahaba ang kanyang statement. So ito po, mga kababayan, basahin ko lang ha. Hinding-hindi ko sasayangin ang dugo at pawis ng mga Pilipinong lumalaban para sa Pilipinas. Sa kanyang ika-64 kaarawan, naglabas ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa kung saan iginiit niya ang kanyang pagtatago ay paghihintay ng tunay na hustisya. Hiling ni Bato na maibalik sa Pilipinas ang true nationhood. Matatandaang hindi pa rin pumapasok si Bato sa Senado simula pa noong November 11, 2025. At ito po ang kanyang official statement. Here I am, alive and well, grateful celebrating 64 years of this God-given life. I am waiting for a true seeking for justice to emerge and take over, not this threat to fake and foreign meddling from those who do not and can never know us or be us. If indeed there are cases against me, then I wait for a time and certainty that I shall be able to face these cases as a Filipino before Filipinos. Kung papayag lamang ang ako na ako'y huhulihin at lilitisin ng mga tao at korting banyaga, tila binaliwala ko na rin ang pakikipaglaban sa ating mga bayani at sundalo para sa ating kasarinlan. Hindi ko sasayangin ang dugo at pawis sa
at pawis ng mga Pilipinong lumalaban para sa Pilipinas. This is patriotism. I remain patient and composed. I remain dignified. To those who are all too eager and impatient, try flipping your script. Ask yourself, why are you excited to surrender your fellow Filipino to foreigners? Where is your moral fiber? Why are you the first to applaud the collapse of our sovereignty? I wait too for your change of heart. Parang panawagan nata ni Bato ito kay kay Trillanes, 'di ba? To those who are too eager and impatient, try flipping your script. Ask yourself, why are you excited to surrender your fellow Filipino to foreigners? Where is the moral fiber? Why are you first to upload the collapse of our sovereignty? I wait too for your change of heart. Alam nyo, itong mga message na to, si Torion may gawa dito, hindi si Bato. Kasi kung si Bato lang gumawa dito, hindi marunong si Bato sa Inglesan. Hindi si Bato marunong sa Inglesan. Si Torion may gawa niyan. At saka, itong mga English na to, hindi to alam ni Bato sabihin. Sabi, kahit si Sarah, hindi. Naku, tigil-tigilan nyo nga ako. Alam nyo, pinagluloko nyo yung mga supporter ninyo, Bato. Magpakatotoo ka. Dapat binisaya mo to. Maniwala pa ako. Diba? Pero itong mga English na to, Bato, kahit nga pasalitain ka ng 2 stanza English, hindi mo matuloy-tuloy eh. Diba? Alam mo, sa totoo lang, pinagluloko nyo. Itong Pilipinong naniniwala pa sa inyo. Oo, sa lahat ng mga nakaalala at bumati, sa lahat ng mga patuloy na sumuporta, nagdarasal at nagmamahal, maraming salamat. I am even braver. I am even braver knowing you are with me in this fight. Braver pero nagtatago. Ang braver, I am even braver. Alam mo, sa totoo lang ba to, kung talagang yung sinasabi mo, kung ikaw man yung nagsasalita na yan, lumabas ka, wag ka magtago. Bakit? Kung talagang makikipaglaban ka at matapang ka at may lahi kang lapu-lapu, di ba? Magellan, ano ba yan? Galo, kung sino pa yan, si Raha Sulaiman, Raha Humabon, mga Raha Mukakambra. Di ba? Dapat lumabas ka. Yeah? Alam nyo, ChatGPT na naman ang galing itong mga salitang ito eh. On my 64th birthday, I make this wish. If I may be permitted, that the Philippines will once more be restored to the true nationhood. One that demands that the justice be served right here on our shores. And our courts, justice that require us to stand tall and proud as Filipinos. Nothing more, nothing less. Lupa ng araw ng luwalhatit pagsinta. Buhay ay langit sa piling mo. Ang kintab ng noo ni Bato. Happy birthday. Kita ninyo? Ultimo pa yung mga, alam nyo, dito mo masasabi na kung talagang matapang ka at bayani ang tingin mo sa sarili mo kasi patriotism daw ang sabi niya, huwag kang magtago. 'Di ba? Oo, buhay ang halaga, hindi dugo o pawis ng mga Pilipino, kundi ninyo inabuso ang kahinaan. Tama, 'di ba? Sa totoo lang mga kababayan, wag nyo, alam ninyo, nung panahon na nagpa-implement kayo ng batas na ganyan, na labag sa human rights, hindi nyo iniisip na meron kayong dugo, meron kayo, 'di ba? Narinig nyo yung dito ang statement ni Bato na Filipinos, dugo, pawis, patriotism. Hindi ka ba natamaan ng kidlat ba to? Hindi ka ba natatakot na sinabi mo yan o kung sino mang gumawa ng statement na yan? Nung pinagpapatay nyo yung mga walang due process na sinasabi ninyong adik, naisip nyo ba na Pilipino din sila? Diba? Alam nyo, sorry to say, hindi ko man kakilala yung mga pinatay ninyo, hindi ko man kamag-anak, hindi ko man yun mga kadugo. Pero yung mga statement ninyo, katulad ng statement na to, bullshit to. Bullshit. Bakit? How dare you, di ba, to make this statement na sabihin mo, dugo at pawis ng mga Pilipinong lumaban para sa Pilipinas, putang ina. Yung mga pinagpapatay ninyo, Pilipino yun. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya maglabas ng ganyang statement?
Tapos may pa-sovereignty kayong nalalaman. Eh, yung West Philippine Sea nga, hinahayaan ninyo, nasa power kayo ng almost 6 years, wala kayong ginawa. Bugkos ang sagot ng presidente ninyo, hayaan nyo, tubig lang, bato lang dagat, buhangin, boundary lang yan, ibigay nyo na. Putang ina, tapos magpa-sovereignty kayo? Hindi ba kayo nahihiya? Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, mahirap talaga yung pumasok ka sa politika na wala kang alam. Di ba? Mahirap. Ang kakapal ng mukha ninyo, sasabihin ninyo, Pilipino, dugo at pawis, tapos may ano pa ng lupang hinirang dyan na ang sabi mo, bayang magiliw. Huwag yung gagamitin yung Pilipinas. Huwag yung gamitin yung Pilipino. Kasi kung talagang makabayan kayo, makadiyos, makapilipino, makabansa, hindi nyo sana hinahayaan na patayin nyo ang kapwa ninyo Pilipino na walang due process. Di ba? Tapos ngayon, naghihingi kayo ng due process? Yung mga pinatay ninyo. Buti pa nga si Digong nung inaresto, pinapakain pa sa eroplano, naka-private jet. Di ba? May oxygen pa. Yung mga pinagpapatay ninyo na walang due process, pinainom nyo ba ng tubig bago nyo tinumba? Pinakain nyo ba ng pansit? Yung mga magulang, tinawag nyo ba muna bago nyo binaril yung anak? Pinalo nyo ba muna ng cellphone yung noo ng pulis bago siya nabaril? Walang ganun. Meron ba kayong mga vigil candle lightning dyan? Gabi-gabi? Meron ba kayong, yung mga pinagpapatay ba ninyo, pinagawaan nyo ba ng standing cartoon? Tapos pinupuntahan nyo sa dahig? Meron ba kayong rally-rally dyan para sa mga pinatay ninyo? Di ba? Hindi ba kayo nahihiya? Buti nga, umabot ka pa ng 64 years old dyan sa birthday mo, samantalang yung mga pinagpapatay nyo noon dahil sa war on drugs na putang inang wrong implementation. Good intention. Yes, totoo yan. Admitted ako. Pero wrong implementation yun. Di ba? Good intention yun. Yung war on drugs. Kahit ako, hindi ako tututol dun. Dapat lang naman talaga masugpo itong droga. Pero yung implementation kasi pera-pera eh. Biruin mo anong sabi ni Digong? Kumbinsihin ninyo ang kriminal na manlaban para may rason tayong patayin sila. Kita nyo yan? Kumbinsihin na manlaban para may rason na barilin sila. Putang ina, nasaan yung due process? Diba, kung kriminal man yan, walang kalaban-laban bata, damputin nyo, ikulong nyo, kasuhan nyo, ipatawag nyo yung magulang. Hindi yung barilin mo diretsyo. Diba? Daming nabudol dyan. Tapos ngayon, may pa-birthday statement ka pang potang ina mo. Duwag. Diba? Ang daming adik di umano natatakot, pero putang ina, yung mga adik na kaalyado nung kaibigan nilang drug lords, buhay na buhay. Biruin mo, libo-libong namamatay na adik, pero yung drug lords, isa, dalawa lang. Si Paruhinog lang at si Espinosa. Sige nga. So, do you think ang drug lord sa Pilipinas, dalawa lang? Si Paruhinog lang at si Espinosa? So, kumusta naman ang Davao? Kumusta ang Maynila? Walang drug lord sa Maynila? Di ba? Biruin nyo, nagpa-implement ka ng war on drugs, tapos ang pinatay mo yung mga nanggamit. Ako wala akong problema dun sa mga gumamit at nagbibenta. Alam nyo kaya hindi masugpo-sugpo? Bakit? Kasi hindi nyo pinatay yung producer. Hindi nyo pinatay yung puno. Di ba? Kung pinatay nyo yung puno, yung mga ugat nun hindi nalalaganap. Iniisa nga, di ba tignan ninyo, sa Philippine Statistics, sa pinakamaraming namatay na adik di umano, sa war on drugs ni Digong, ang Caloocan. Pero may nabalitaan ba kayo sa Caloocan na may drug lord na matay? Wala. Sige nga. Sige, pakisagot, mga DDS. Pinakamarami sa Philippine Statistics na namatay, ito i-search ko. Ito, mga DDS, baka alam kong bobo kayo, pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Ito, Philippine Statistics, sa pinakamaraming patay na adik sa panahon ng war on drugs ni Digong ay ang Caloocan. Ito, tignan natin.
mga kababayan, news trivia. Ito po. Vera Files Fact Check. Ito, mga kababayan, sa Vera Files ito. Sinasabi ng datos ng PDEA tungkol sa sitwasyon ng bawal na gamot sa Pilipinas. Narito ang sinabi ng mga ulat sa PDEA. Sa halos 3 taon na walang tigil na gyera laban sa droga, ang publiko ay nanghuhula pa rin tungkol sa katotohanan ng mga sinasabi ni Pangulong Duterte tungkol sa kanyang pangunahing kampanya. Ang isang dahilan, ang mga opisyal na datos ay nanatiling hindi magagamit o masyadong nakakahalatang parang makabuo ng konklusyon. Si Duterte ay nagbibitaw ng mga kontrobersyal na pahayag tungkol sa gyera laban sa droga. Ang pinakabago ang pagtukoy sa Naga City bilang pugad ng shabu sa mga nakaraang taon. Biruin nyo, Naga City, sasabihin mong pugad ng shabu, samantalang halos araw-araw may krimen ang Davao. Bago nito, mali ang sinasabi niya, ang Iloilo, ang lungsod man o lalawigan, ang pinaka-shabulized sa bansa. Binago ang kanyang datos tungkol sa mga adik sa droga at maraming beses na paulit-ulit na labis ang pagkalkula sa bilang ng mga tagapagpatupad ng batas na matay ng mga operasyon laban sa bawal na gamot. Kita ninyo mga kababayan, sasabihin mo sa datos Naga ang pugad ng droga, tapos binago mo kasi Iloilo pala. Tignan mo, hindi ka sure sa mga ano mo. Sa ilalim ng isang memorandum na nilabas niya noong October 10, 2017, inatasan ni Duterte ang Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA na manguna sa digmaan laban sa droga na iniutos ng lahat ng impormasyon mula sa mga kinauukulan ng mga ahensya sa iparating, ihatid o dalhin sa atensyon ng ahensya. Ang PDEA naman ay ang magsagawa ng pamamahala sa iba't ibang mahahalagang ulat sa Office of the President, sabi ng PDEA spokesperson Derek Carion. Kita nyo mga kababayan. Ayun, the real number PH ay nakatakdang, kakaunti, binubuo at buod ng mga pambansang istatistika na hindi sapat ang mapaghusga na publiko kaugnay sa mga pahayag na ginawa ng presidente tungkol sa barangay, bayan, lungsod at mga probinsya. Eto na, pagdating ng 2016 nung tumakbo siya bilang presidente, ang pinakamay mga mararaming namatay ay ang lugar ng Caloocan. Diba? Kita nyo mga kababayan? So ngayon ang tanong, kung ang Caloocan ang may pinakamaraming namatay na lugar, ito po mga kababayan ha, basahin ninyo ha, ayan po, Vera Files po yan. Totoo po yan, binabasa ko. Ngayon sa Caloocan, kung may pinakamaraming namatay ang Caloocan, sumunod dyan ay ang Parañaque. Caloocan, tapos Parañaque, Pampanga, Cavite. So, bakit ni isa doon wala mga drug lords? Kasi sa lahat ng pagkakaalam ko na sinasabi nilang drug lords na namatay, si Espinosa lang na tatay ni Kerwin at si Aldong Paruhinog. So in the rest saan? So napaka-imposible naman na dalawa lang ang drug lord sa Pilipinas. Usamis lang at Albueralite. So nasaan yung Caloocan? Nasaan yung Metro Manila? Kalaki-laki ng Metro Manila, Tapos sa Philippine Statistic na mas maraming namatay sa war on drugs ay Caloocan. So bakit walang namatay sa Caloocan? Bakit walang namatay sa Valenzuela? Bakit walang namatay sa Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas? Diba? Yun mga kababayan. Kaya ngayon sasabihin dito sa statement ni Bato, for Filipinos, makatao, makadiyos, makabansa, dugo, pawis, putang ina nyo. Tigil-tigilan nyo kami, pinagluloko nyo kami. Diba? So yun po yun, mga kababayan, yung ating reaction. Kaya kung talagang para sa tao, para sa Diyos kayo, diba? Huwag kayo magtago. Ba't kayo nagtatago? Diba? Hindi nyo nga alam yung merong mayor ng Caloocan nagpaparehab. Kasi gumamit din ng ganun. O ba't hindi tinumba yun ni Digong? Kasi kaalyado niya. Sige nga. Ayaw kong pangalanan ha. Merong mayor ng Caloocan nagparehab. Bakit hindi tinumba ni Digong? Kasi kaalyado niya. Diba? So yun po yun. Mga kababayan. Yung ating reaksyon sa mga oras na ito.
So maraming salamat po ha, mga kababayan. Ito mga kabunyog, mga kabayan, pag-usapan natin tong tungkol sa birthday message ni dating Presidente Rodrigo Rua Duterte. Ayan. May birthday message din pala si Digong Duterte sa kanyang dating PNP chief na si Bato de la Rosa. Kaya matutuwa din dito si Bato de la Rosa kahit siya'y nagtatago. Matutuwa rin siya at mayroon din naalala pa rin pala siya ng dating presidente. Ha? May birthday message si FPRRD sa kanya kay Bato. Alam niyo kung anong message ni Digong na Duterte? Oh, ang message ni Digong galing ito kay Sara Duterte kasi si Sara Duterte nandun pa sa The Hague, the Netherlands. Happy birthday, Senator Bato. Magpakatigas ka na parang bato. Ha? Asan si Alma? Magandang hapon sa inyo lahat. Kanina, nag-usap kami ni Pangulong Duterte at sinabi ko sa kanya na birthday ni Senator Bato de la Rosa. Ay, oo nga pala kahapon. Sabi ko, meron ka bang message kay Senator Bato de la Rosa? Sabi niya, happy birthday, Senator Bato. Magpakatigas ka na parang bato. Yung kanyang wish. Magpakatigas ka na parang bato. Yun yung kanyang wish para kay Senator Bato de la Rosa. And Siguro si Digong alam niya ang pinagdadaanan ni Bato de la Rosa ngayon. Alam yan. Nakakarating yan kay Duterte na si Batoy nagtatago ngayon, na si Batoy takot na baka lumabas na ang arrest warrant ng ICC at siya'y aarestuhin na, dadalhin na rin sa dahig. Kaya alam ni Duterte na si Bato ay nasusubok ang katatagan ngayon. Kaya alam niya ang pinagdadaanan ni Bato, kaya ang mensahe niya kay Bato, magpakatigas daw ito na parang bato. Kasi, talaga kumbaga, mahirap yung ginagawa ni Bato ngayon, nagtatago siya. ang mahirap pa dyan, nagtatago ka sa wala. Yan yung medyo mensahe ni Senador Ping Lacson sa kanya Senator Bato, ka na munang magtago. Lumabas ka muna. Wala pa naman ang arrest warrant Bakit nagtatago ka na? Magtrabaho ka muna. Paano? Pag lumabas yung arrest warrant, magtatago siya. Patuloy pa rin siya magtatago. Di ang haba na ngayon ng pagtatago niya. Binantaan na siya ni dating Senador Sani Trillanes. Kapag sa susunod pa raw ng mga buwan, nagtatago pa rin si Bato. Magpa-file na daw siya ng ethics complaint. At mahihirapan yan. Kapag nag-file si dating Senador Sani Trillanes ng ethics complaint labang kay Bato, mahihirapan sila Senate President Soto niyan at saka sila Senador Ping Lacson. Bakit mahihirapan? Paano mo ididepensa yung ginagawa ni Bato? Kapag nag-file si dating Senador Sani Trillanes ng ethics complaint, ibig sabihin suspindihin o tanggalin na sa pagkasenador. May grounds Anong grounds? Hindi na siya nagpapakita sa Senado. So anong dapat gawin sa kanya? Di dapat tanggalin na bilang senador. At sinong hahawak ng kaso na yan? Si JB Ejercito kasi siya yung chairman ng Ethics Committee. Ngayon nga lang problemado na rin si JB Ejercito. Kasi may final din na ethics complaint laban kay Chis Escudero, hindi niya naaaksyonan. Ngayon, ang ginawa ni Attorney Marvin Aceron, siya na rin ang kinasuhan sa ethics complaint. Itong si JB Ejercito. Kasi sabi ni Attorney Marvin Aceron, constitutional duty mo yan. Ikaw yung chairman ng ethics committee, dapat trabaho mo na pag may final na ethics complaint, i-refer ka agad yan sa ethics committee, i-schedule na ng ethics committee, i-hearing yan o kung anong gagawin diyan. Hindi ginagawa ni JB Ejercito. Kaya siya ngayon yung kinasuhan. Siya rin naman ngayon yung sinampaan ng ethics complaint.
Kapag finailan si Bato de la Rosa ng ethics complaint ni dating Senador Sani Trillanes, sakit ng ulo na naman yan ni JB Ejercito. At saka mahihirapan silang hindi i-consider yung mga complaints na yan. Oh, halimbawa yung ethics complaint kay Chi, seryoso yun. Yung ethics complaint na ito kay Bato, kung ipafile yan ni dating Senador Sani Trillanes, magiging seryoso din yan. Kailangan talagang pag-usapan yan. Dapat bang i-expel si Bato de la Rosa? Kasi mula pa November 11, hindi na siya nagpapakita eh. Oh, pag natanggal siya sa pagka-ethics committee, ay pag natanggal siya sa pagka-senador, malaking problema niya dyan. Pero sa totoo lang, kapag dumating na ang mga buwan na ng Mayo, Hunyo, hindi pa rin nagpapakita si Bato, at pag nagkaroon ng bumalik yung session ng Senado, yung SONA, yung State of the Nation Address sa July, tapos wala pa rin si Bato, talagang kailangan na siyang i-expel. Mahihirapan na idepensa yan nila Senate President Soto, Senador Ping Lacson, at kahit si Senate Ethics Committee Chairman JB Ejercito, mahihirapan na rin. O ngayon, si Bato de la Rosa, ina-advise ni Duterte sa birthday niya, magpakatigas ka, Bato. Kasi nga, alam ni Duterte na nahihirapan na yan si Bato katatago. Alam niya rin na nandyan na talaga, palabas na yung ICC arrest warrant na yan. At alam ni Duterte na mahirap yung kinakaharap na yan na problema ni Bato de la Rosa. Kaya ang advice niya kay Bato, magpakatigas. Ibig sabihin, magpakatatag. Yun din naman yung advice ni di ba yun din yung advice ni Apollo Kibuloy nung tinanong, ano pong mensahe nyo kay former President Rodrigo Duterte? Sabi ni Kibuloy, tatag lang. Yun yung favorite na mensahe nila ngayon eh, tatag, magmanatiling matigas. Bakit? Ay kaliwat kanan ang kinakaharap nilang problema eh. Si Duterte nakakulong, si Kibuloy nakakulong, si Bato lalabas na rin ng arrest warrant. Hindi pa nga lumalabas ang arrest warrant, nagtatago na siya. At ang hirap na nung pagtatago niya na yan. At alam din ni alam din ni Bato yan. Hinihintay lang ng DILG, hinihintay lang ng DOJ, hinihintay lang ng PNP, hinihintay lang ng CIDG na lumabas ang arrest warrant talaga. Pag lumabas na ang arrest warrant, alam daw nila kung nasaan si Bato. Nasusubaybayan nila ito. Alam din niya ni Bato na posibleng bawat galaw niya ay nasusubaybayan. Kaya mahirap ang sitwasyon ngayon ni Bato. Mahirap ang sitwasyon niya. Sabi nga ni Senador Ping Lacson na dati rin nagtago noon, mahirap ang magtago. Kaya siguro ang mensahe ni Digong kay Bato de la Rosa, manatiling matigas. Ibig sabihin, magpakatatag. Kung ano yung mensahe ni Kibuloy kay Duterte, tatag lang. Ang mensahe rin ni Digong kay Bato, manatiling matigas. Ibig sabihin, wag susuko. pero sa isang banda rin, para kay Digong, kung maaresto man si Bato at madala sa ICC, buti nga yun, may kasama na rin siya doon. Buti, siguro naiisip ni Digong, kung maaresto si Bato, buti rin yun. May kasama na siya doon. Pero yan mga kabunyog, mga kabayan, yan yung mensahe ni Duterte kay Bato de la Rosa. Senator Bato, happy birthday, magpakatigas ka na parang bato. Yan yung mensahe ni Digong kay Bato de la Rosa. Anyway, yan mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.